Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni MG Kiambao Reyes. Sabi lang niya dito, ano? Kung nangungulila tayo, basta focus lang sa impeachment ni Inday Sara. Isinare niya dito yung economic growth ng 5 ASEAN nations katulad kabilang ng Pilipinas. Okay. Philippines lagging behind our ASEAN neighbors. GDP growth comparison second quarter of 2026. So, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines. Ano yung mga economic growth ng 5 bansang ito sa ASEAN? Wow. Kawawa ang Pilipinas. Pinagtatawanan tayo ng ating ASEAN neighbors, mga leaders. So, that is, it's all about leadership ito. Pinakamataas, Vietnam. Ang economic growth or GDP, Gross Domestic Product growth for second quarter of this year, Vietnam is 8.39%. Nakakaingit ang Vietnam. Kaya gusto ko next year magbisita o mag-tour din kami sa Vietnam para makita yung what is Vietnam. Malaysia, 6.0%. Singapore, 5.9%. Indonesia, 5.29%. Philippines, 2.3%. Palakpak naman dyan, mga loyalist o kakamping. Ang galing ng ating presidente, ano? Meron din na isang post na nababasa ko yung dinescribe nila yung economic growth ng Pilipinas mula nung umupo si Pangulong Marcos Jr. Nagsimula siya third quarter of 2022, 7.6% ang economic growth. And then bumulusok. Naging 4 point something, tapos tumaas ng konti, naging 5 point something, and then later on from 5 point something pababa ng pababa hanggang ito na 2.3% na lang. So kita nyo yung decrease from 7.6% minana niya kay ating Tatay Digong, 2.3. Ilan ang nawala? 5.3. Yan ang kanyang legacy. Yan ang kinakatakutan niya na I am worried. Baka yung susunod sa akin, hindi niya na ipagpapatuloy ang aking mga magagandang legacy. Ano bang legacy ng Marcos Jr. administration? Nakakatawa eh. Yung sabi niya na definitely, I will endorse a presidential candidate in 2028, someone whom I can trust to continue our anti-corruption drive. Ang galing niyang magsalito. Tingin niya sa sarili niya, he's really doing good. Na whistleblower siya, siya lang ang presidente na may lakas loob na labanan heads-on ang corruption. Kaya gusto daw niya, ang kandidato niya is anti-corruption platform. Ang kanya. Nako, dito matatalo. Kahit sinong endorso ng Pangulo, makipagpustahan ako. Matatalo. Ano ang ibabato laban sa administrasyon? Corruption. Kasi klarong-klaro naman, gaano kalala ang korupsyon sa kanyang pamamahala. Hindi mo na kailangan maging political analyst ka. Lahat bumabagsak eh. Ayan, economic growth bagsak.
Ano pa, foreign direct investment bumabagsak. Excuse me. Peso to dollar, bagsak na bagsak ang ating peso. Yung huli kong na-monitor last month, 61.75 pesos ang isang dolyar. Wow. Happy ang mga OFWs but karamihan kawawa. Foreign, nabanggit ko na pala. Ang daming bumabagsak. Inflation. Pababa ng pababa yung value ng ating pera kasi sa mahal ng ating mga bibili. So, yan na po ang ating Marcos Jr. administration na marami sa atin nabudol. Naniwala tayo sa kanyang promesa. Ano yung promesa niya? Yung BBM. Bayan. Bayan, babangon muli. Ang dami niyang mga pangako. Hanggang ngayon, napako pa rin. 20 pesos na bigas. Ano pa? Walang magugutom na Pilipino. Ano pa? Ang dami niya. Subway. Subway train matatapos sa aking termino. Rocket. Space rocket program. Hindi ko na mabilang yung mga iipunin natin ang tubig ulan. And then, katatanim pa lang natin, namunga na kaagad. Ay, nako. I don't know how you will describe this president. Pinaka-best, pinaka-worst, komedyante, di. So, Vietnam. 1970s, kawawang Vietnam, di ba? Nagdaan sila ng giyera. Lugmok na lugmok ang ekonomiya ng Vietnam after yung Vietnam War. Ang daming mga Vietnamese umalis sa kanila, ang iba napunta sa Pilipinas. So that was 1970s. Tayo noon tumutulong. Ngayon, wala na. Naungusan na tayo ng Vietnam. Bakit? Because of corruption, because of bad leadership or weak leadership. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So nangabuslot na gyud ang iyang atop. Mo na gyud ang iyang itsura. Daga na gyud og buslot. Og mo na ni ang yero nga among gihatag. Na makatop na sila karon. Kay ko tagkinuha kay iba na tulo ang kay kumog sa uda. Di na natin. Sini. O karon human na gyud sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. Og makita gyud nato nga maayo na ang ilang mga atop tungod sa tabang. Salamat sa Ginoo nga natagan mig sin. Di na gid mi maulanan kay na ilis na gid ang among sin nga ay manakatuig di na gid ni matuluan og ulan. So 5 na to ka tuig So lima na to katuig nga sin. bago pa napulihan Bago pa na po tungod yan sa tabang. tungod sa tabang sa sin.
So salamat kaayo.